sa start of our Sunday celebration po ngayon, pwede po bang pakikamayan? Ayan, kamayan nga po natin ang bawat isa. Ayan, i-show po natin ang matatamis ng ngiti. Ayan, pag may nakatinginan kayo, mga katabi, ayan, ngitian po natin ang bawat isa. Lalo na po yung mga na-miss natin, mga hindi nagpakita. Ayan, and pwede din po, humarap po tayo, mag-move forward. Move forward po ang mga nasa likod dahil ang dami pa pong chairs dito sa harap. Ayan. Okay po, so let's start. Paki-flash din po yung mga announcements sa screen. Ito po, maraming salamat po. Once again po, start na po tayo ng ating Sunday celebration. Ito lang po ang ilang announcement. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta sa ating Vacation Bible School. Ayan, lalo na po yung mga nasa abroad na mga nagpadala din. Maraming salamat po sa inyo. Patuloy po tayong magdala ng mga bata para kay Kristo at pagpalain nawa ng Diyos ang susunod na henerasyon. Kaya po, enroll now sa Kalumpit Cherub Christian Academy. Ayan, sa Purok 2, Ibao Este. At meron na po kaming service, school service or vehicle service. Just contact Brother Larry Sabino for details. And, ayan, announcement po natin, ang ating School of Leaders 1. Siyempre po, hindi lang tayo mananatiling nakaupo sa ating kinauupuan o kung nasa steady journey ka ngayon sa Panginoon, it's okay, pero po mas maganda po kung tayo ay magle-level up, lalong-lalo na ang mga live class graduates. Ayan, nakikita ko si Brother Enchong, ayan, sina Rachel, ayan ang mga ang mga youths natin. Basta po, graduate ka ng live class, ikaw ay invited sa School of Leaders 1 dahil pag-uusapan natin ang mga foundational truths. Saturday po yan, tuwing Sabado, dito lang sa ating church. At syempre, kung hindi natin kaya, hybrid tayo, high flex, meron din po sa Zoom or sa Facebook Live. Pero mas maganda po talaga kung mag-aaral tayo dito mismo sa ating church. At yan po ay mag-start sa August 5. August 5 po, Brother Bal. Ayan, August 5 po, mga life class graduates, Kuya Fire. Ayan. And this August nga po, dahil mabilis ang panahon, last Sunday na next week at August na, get ready for the 90 Days Fire Challenge. Sign up and be counted. So, target po natin dito 100 na miyembro ng ating church na sama-samang magda-devotion, magsa-cell group, mag-win ng souls para po kay Lord. And this coming Thursday, July 27, 7 p.m. at the Worship Center, prayer and soaking night. So, kung uhaw na uhaw ka sa Panginoon at gusto mong mapag-pray ang mga concerns mo, then join us po sa Thursday soaking night po natin. And sa Saturday, July 29, happy birthday, Sister Teen Joy. Ayan, meron po tayo sa Sabado na All Workers Conference with Bishop Israel. Lahat po ng kasali sa ushering team, men's department, women's department, music ministry, media ministry, maintenance team, and lahat pa po, kids ministry, lahat po ng workers natin. On Saturday, isuot po natin ang ating On Fire for God shirt o kaya white t-shirt po, para po ma-identify ang Kalumpit. Kasama po ang mga branch churches natin. And joint service naman po tayo sa linggo. Pakisabi po sa katabi nyo, huwag kang maliligaw.
Ayan. Dahil joint service po tayo on Sunday, last Sunday, with Bishop Israel Sanoy. Ito lang po yung time niya para punta dito o makipag-fellowship sa atin. So, tayo po ay KKB Pot Blessing. Ayan, para pong ginawa natin nung last anniversary, magbaon po tayo ng lunch para po makapag-fellowship palalo sa ating bishop. And maganda po kung para po talagang buffet or mas marami po tayong madadala. Baka po may magpaletsyon pa. And then po, ayan, pwede naman po. So, dun po pala sa Sabado, meron po tayong free lunch. So, wag po mag-alala ang mga workers na attend. Tayo po ay may libreng pakain ng lunch. Ayun po. So, we will start our Sunday service. Ito po pala, update sa ating online service, Prayer for the Nation. Ang Prayer for the Nation po natin ay dito na, back on church. Dahil po talaga ang pananalangin natin, dapat sama-sama, nagliliyab tayo lalo pag tayo sama-sama, personal na nananalangin. So, join us po dito sa ating church, Area 1. Area 1 po sa Sabado. So, kahit di po tayo naka-assign, pwede po tayong sumamang makipanalangin sa ating sambahan. Meron pa din naman pong Facebook Live. Pero mas mainam po na manalangin tayo ng sama-sama. Mas powerful. Ayan, so let's all stand up. Tayo na po tayong lahat. At mag-ready na po tayong makareceive ng bagong apoy o bagong pangungusap mula sa ating Panginoon. Sabi nga po sa Psalms 139 verse 16, sabi po dito, nakita mo na ako bago pa ako ipanganak. Bawat araw ng buhay ko, naka-record sa libro mo, bago pa mangyari ang mga yon. So, ito pong gagawin natin, planado na to ng Panginoon. Kung ikaw ay merong inaalala, meron kang iniisip, hindi na natanggal sa isip mo lahat ng alalahanin, lalo na para sa araw ng bukas, why not ibigay po natin yun sa Panginoon? Total, alam ni Lord kung hanggang kailan ang buhay natin, then i-live natin ang life natin ngayon na all out, ibinibigay lahat sa ating Diyos. So let's pray. Thank you, Jesus. Panginoon, maraming salamat po sa napakagandang umaga. Salamat sa magandang panahon, Lord God, na ipinagkaloob mo po sa amin ngayon. We are praying na sa pagganda ng panahon, ganun din gaganda ang aming mga buhay. Meron mang mga unos, merong mga bagyo, o kahit mga ulan lamang, Panginoon. Pero we know that you are the God over the storms. Ikaw po ang Panginoon, Lord, ng aming problema. Mas malaki ka kaysa sa aming mga inaalala. Kaya Lord, dito sa pinagkatiwala mong bilang ng aming buhay, hayaan mo na ibigay namin sa iyo ang lahat-lahat. Ibigay namin sa iyo ang pinaka-best na pagsamba sa umaga na ito at sa buong buhay namin. Kaya Lord, salamat, salamat. We praise you in Jesus' name. Amen! Hallelujah! Magandang umaga po sa bawat isa. Magandang umaga din naman sa akin. Lahat po ng masaya ay sumigaw na malakas na hallelujah. 1, 2, 3. Hallelujah! Amen. Lahat na nakakaranas ng pag-ibig ng Diyos, pumalakpak na malakas sa Panginoon. Woo! Hallelujah! Thank you, Lord, for you are with us. Thank you, God. You have been so good to us. Purihin ka, o aming Diyos na buhay.
strength renewed. Come and meet the Savior of the world. Everyone who longs inside, desperate for the words of life, come and meet the Savior of your soul. God is with us now. His love reigns now. His love reigns now. Saved by grace and power. His love reigns now. His love reigns now. God is with us now. Everyone who lives in Christ, died to serve and raised to life, come and praise the Savior of the world. Everyone who perseveres, faith will overcome all fears. Come and praise the Savior of your soul. God is with us now. His love reigns now. His love reigns now. Saved by grace and power. His love reigns now. His love reigns now. God is with us now. Everyone who longs for truth, everyone who lives in Christ, like yourself and raised to life, come and praise the Savior of the world. Everyone who perseveres, faith will overcome all fears. Come and praise the Savior of your soul. God is with us now. His love reigns now. His love reigns now. Saved by grace and power. His love reigns now. His love reigns now. For God is with us now. Let's declare this. Hallelujah. Nothing can ever separate us. God is with us now. Nothing can take His promise from us. God is with us now. Nothing can take the place of Jesus. God is with us now. No more fear. We are free, for God is here. God is with us now. His love reigns now. His love reigns now. Saved by grace and
because we are your child. Oh, Jesus, God. Jesus, we thank you for your love. We worship you. We magnify your holy name, oh God. Thank you, Lord. Hallelujah. We'll stay amazed of your goodness, O Lord. You are enthroned above the heaven, the earth and all creation.
I pour out my praise. On the one who never ceases to amaze. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We worship you. Praise the Lord. Hallelujah. Your name is so powerful, Lord. Thank you, Lord.
Pero minsan, Lord, without, nag-aalinlangan kami. Pero sa umagang ito, katulad po ng aming naawit, that you are with us. Emmanuel, you are with us. You will never leave us nor forsake us. You are our everlasting Father, Prince of Peace. Sometimes we lose our peace. May mga sandali sa buhay namin, Panginoon, that we forget to magnify you. Na ma-magnify namin mga problema sa buhay. Lord, patawarin mo kami, Panginoon, sa mga sandali na kami nag-aalinlangan. At sinabi mo sa iyong salita, hindi ka natutuwa sa iyong mga anak na nag-aalinlangan. Ayaw mo, Lord, ng doubt sa aming puso. Sa oras na ito, Panginoon, in this time of our worship, we thank you, Lord, that once again we are reminded that your name says it all. At hindi po kami dapat mag-alinlangan sa aming buhay, Panginoon. Hallelujah. Your name says it all. They say it all. I stand in awe of you. Your name says it all. They say it all. Lord, I stand in awe. Awitin natin na sa church. Your name says it all. Let's sing, we stand in awe of you. We stand in awe of you, Lord. Lord, we stand in awe of you. Your name says it all. They say it. Lord, we stand in awe of you. Awe of you. Yes, Lord. We stand in awe of you. Oh God, praise your holy name. Praise your holy name. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your presence. For your presence is our strength. Your presence is our strength, oh God. Hallelujah. Thank you, oh God. Thank you for your presence. Thank you for the spirit of worship. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah to your name. Praise your holy name, oh God. Praise you, Praise you, Jesus. Lord. Praise you, God. Thank you, Lord. Praise you, Father. Praise you, Jesus. Praise you, Holy Spirit. Thank you, Lord, that you are with us and you never leave us, oh God. Never forsake us. For your promises are true. For you are true and faithful one. We thank you, oh Father, in Jesus' name. Amen. 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 Hallelujah. Akyat daw. Okay lang. Sige. Paano yun? Ayun po, nakalimutan po natin kanina. It's love offering time po. And sabi nga po dun sa ating verse na kaninang umaga. Ay kanina po na sinabi ko po na our days are numbered.
So, why not invest our lives po sa ating Panginoon? Dahil siya naman po ang source ng ating mga tinatangkilik na ating mga natatanggap mula sa Kanya. So, just like po the parable of the rich fool na nag-imbak ng kayamanan na walang humpay sa kanyang tahanan at hindi ito'y pinamahagi. Namatay siya right there and then at walang nakinabang sa kanyang mga kayamanan. So let's just offer also our tithes and offerings sa Panginoon, knowing na ang ating ini-invest sa Kanya ay hindi nawawala ng kabuluhan at ito ay may pang-eternal na reward sa ating lahat. At lahat ng nag-i-invest sa Panginoon ay tinatawag na marunong o matalino. Unlike the rich fool, that parable, rich nga siya pero full naman. So, tayo bilang mga faithful sa ating commitment sa Panginoon, we can be wise. We can be called wise as we give upon the Lord. So, let's give po our tithes and offering. Mula noon hanggang ngayon, pag-ibig mo'y di nagbago. Lahat ng panahon, ikaw ang Diyos na tapat. Buhay ko ay pinagpala, ikaw ang nagbigay ng kulay. Kailan pa man di nagkulang. Sa oras ng pagsubok, ikaw ang kalakasan. Hindi mo ako Napapakinggan kanta po ay original composition ng ating director, Pastor Boyet Benicio. And if you have time, you can like and subscribe po sa kanyang YouTube. And also invest sa ating upcoming album. Maganda, Amen. napaganda. So let's pray po sa ating tithes and offering. Thank you, Lord. Panginoon, maraming salamat po sa aming kakayahan na magkaloob sa iyo. We know that you are our great provider. So God, we entrust our finances, our treasure to you. And we pray na marami pang souls ang mawiwin sa pamagitan ng resources na meron kami. Kaya salamat, Lord God. We praise you in Jesus' name. Amen. So now, let's go on po sa one of the important part ng ating pagsamba sa Panginoon. At ito po'y dadalhin sa atin ng ating minamahal na Pastora Sena Cortez. Thank you, Teacher Desi. Magandang umaga po sa inyong lahat. Natutuwa po ako na nakita kayo sa second service. Dahil nga po pagka mainit, medyo umuwi na kami. Kaya rin ng first service. Noon pong uminit ng husto, talaga pong parang allergy na kami sa init. Pero dahil po sa, alam ko na tayo po ay anak ng Diyos, tupo ng Panginoon, ay nandyan po, nasa biyaya ng Panginoon, nais ko po na magbahagi sa inyo ngayon sa second service. Dahil isa po ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Amen. At alam ko po na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay nag-iingat sa atin. Amen. Hallelujah! At siya po ang nagbibigay sa atin ng buhay at kalakasan. So, buksan po natin ang ating mga kasulatan sa Hebreo 10:23-25. Gusto ko lamang po kayong i-encourage sa mga salita ng Diyos na sinasaad dito. Sabi po doon sa King James Version, "Let us draw near to God with a sincere heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled to cleanse us from a guilty conscience, and having our bodies washed with pure water." Yan. 23, Let us hold unswervingly or without doubt to the hope we profess, for he who promised is faithful. At sabi ng 25, let us not give up meeting together as some are in the habit of doing, but let us encourage one another, and all the more as you see the day approaching.
Title ko po, Let Us Do It with a Sincere Faith and Sincere Love. Amen. Ang sabi po rito sa Tagalog 10:23 to 25, magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-alinlangan pa sapagkat tapat ang nangako sa atin. Sikapin din nating gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Sabi sa 25, huwag nating kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayon na nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Amen. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang mga salita. So, sabi roon ay, let us draw near to God with a sincere heart and full assurance of faith. So, paano ba nating magagawa na tayo ay tunay na magpakalapit sa Diyos at magkaroon tayo talaga ng sincere heart at full assurance of faith sa ating Diyos? Ayun, sabi ko rito, draw near to God. Let us, dito po sa Mark 1:35 sinasabi, let us come to God, sabi ko, and commune with Him every day. Paano tayo makikipag-ugnay sa Panginoon? Makikipag-fellowship, sabi nga ay napaka-basic. By reading His Word, by having a daily devotion. Ayan. Kung ang Panginoong Jesus, sabi sa Mark 1:35, ang Panginoong Jesus, nakikipag-commune sa Father, sabi sa Mark 1:35, pakibasa nga Sister Oyi. Kung ang Panginoong Jesus, Diyos na, nakikipag-commune pa kay God, tayo pa kaya? Hallelujah, na tayo na pangkaraniwang tao, nasa laman, hindi tayo makikipag-commune sa God, hindi tayo makikipag-ugnayan. Dapat tayo, ganun ang ginagawa natin, nakikipag-ugnayan sa Diyos. Basa. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagpunta sa isang lugar na walang tao at doon ay nananalangin siya. Ayan. Maaari meron tayong may mga hadlang para hindi tayo makipag-commune kay God. Pero magagawa natin ito, hallelujah, kahit nasa isip lamang natin. O kaya, kung hindi ka magising ng maaga, sa gabi, na kung ang lahat ay natutulog na, tahimik na, makipag-ugnayan ka sa ating Panginoon. Amen. Kasi dito natin mapapatatag ang ating pananampalataya. Sabi nga nag-uusap kami ni Sister Joy, Teen Joy, sabi, yun daw mga doon sa live class, ang babasahin nila, chapter 5, kahit 2 chapter lang. Ngayon naman yung chapter 5 na yun, kasi kung nagbabasa kayo na hindi pa nangungusap ang Panginoon, dumadami siguro binabasa nyo, kaya nagiging chapter 5. Pero tayo na matatagal na sa Panginoon, agad nangungusap ang Panginoon sa atin, di ba? At saka marami na tayong karanasan sa Kanya. Kaya lang, napaparami yung ating binabasa ay dahil para tayo ay marami pang malaman sa Panginoon at makapang-usap pa ang Panginoon sa pamamagitan ng salita niya. Amen ba mga kapatid? Kasi doon sa pagbabasa ng salita niya, parang nandoon na sinasalamin natin yung ating katauhan. Kung tayo ba ay namumuhay na ayon sa salita ng ating Panginoon. Doon nakikita natin yung dumi sa ating buhay. Amen ba mga kapatid? Kasi pagka nabasa natin yung salita ng Diyos, ay ganito pala, hindi pala dapat na magtalo-talo, ganun. Kung may pananampalataya ka, share pananampalataya mo, pero huwag kayong magtalo-talo. Nakikita natin yun sa salita ng Diyos. At isa pang bagay sa ating pagkipag-commune kay God, sabi roon sa Hebrew 13:15, hallelujah.
Kaya't lagi tayong mag-alay ng papuri bilang handog sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Amen? Lagi tayong may inaalay na papuri sa Diyos. Sa pagising pa lamang natin ng umaga, naroon na, hindi ba nagpapasalamat na tayo sa Panginoon? Umaawit, kung nagagalak ang iyong puso, umaawit ka sa Panginoon. Di ba, Sister Oye, nagising ka pa lang, umaawit na yung puso mo sa Panginoon. Hallelujah. Ganun tayo na mga Kristiyano, mga anak ng Diyos na nandoon ang Espiritu ng Diyos na talagang nakikipag-ugnayan sa Kanya. So yung pakipag-communion kay God, nandoon kasama yung prayer, pagbabasa ng Bible, at pagbibigay ng papuri sa ating Diyos. Sabi nga doon sa English, by Him therefore let us offer the sacrifice of praise to God continually, that is the fruit of our lips, giving thanks to His name. Yung fruits pala ng ating lips, yung pagpupuri sa Diyos. Amen. Kung nandyan yung fruit of the Holy Spirit, nandyan yung love, nandyan yung joy, nandyan ang peace, meron kang fruits of the Holy Spirit. Yun na, yung fruit of our lips, doon nagmumula, doon sumusulpot o lumalabas ang matatamis na papuri at pasalamat sa ating Panginoon Diyos. So sa pamamagitan po doon, ay tunay na magkakaroon tayo ng assurance of faith. Andoroon na ang ating heart ay tunay na malilinis, cleanse us from guilty conscience. Malilinis tayo dahil nakikita natin ang paraan para yung mga mga kasalanan natin ay mahugasan ng purong salita ng Diyos. Amen. Hallelujah. At doon nga ay patuloy na tayo ay mananampalataya, lalakas ang ating pananampalataya. Praise God. Ano pa? By Him therefore, sabi ng draw near to God and He will draw near to you. Sabi ng Santiago 4:8. Basahin natin. Santiago 4:8. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Hugasan ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ng isip. Kaya nga sa pananampalataya natin, huwag tayong pabago-bago ng isip. Amen. Isa lang ang isip natin na si Jesus, ang ating Panginoon, nagligtas sa atin, namatay sa krus. Hallelujah. Pinatawad tayo, hinugasan ng ating kasalanan para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sa piling niya. Amen. Huwag tayong pabago-bago ng isip kahit anong mangyari sa atin. Kahit tayo ay nadapa. Hallelujah. Kahit tayo ay nagkamali sa kapatid. Kahit tayo nag-isip ng hindi maganda sa kapatid, nandiyan ang Panginoon para naghihintay sa atin para humingi tayo ng tawad. At siya naman ay patatawarin tayo, sabi ng 1 John 1 John 1:9, kung ipagtatapat nyo ang inyong kasalanan, ang Diyos ay tapat, nalilinisin kayo sa lahat ng inyong karumihan. So, linisin daw natin ang ating kamay at yung mga pabago-bago ng isip. Hallelujah. Kung mo ba ikaw ay nagkaroon ng trials? Hallelujah. Hindi ka na mahal ng Diyos. Hindi ka na iniligtas ng Diyos. Noon nga ako ay natapilok Yung iba sabi, nadapa na praise the Lord pa. Ako nga, nung natapilok ako hindi ako lumayo sa Panginoon. Kahit na ako hirap na hirap lumakad noon. Dumadalo ako sa gawain doon pa sa ministry house pa noon. Dumadalo ako sa gawain, nagpapasama ako sa mga pamangking ko. Praise God, kasi noong ko naalala na ang Panginoon iniligtas ako. Kahit napakarami kong kasalanan, ang Panginoon inari akong anak. Nung tanggapin ko siya bilang Panginoon tagapagligtas. Kaya hindi natin mababayaran iyon na ang Diyos ay tiningnan tayo. Naging mabuti sa atin, minahal tayo kahit gaano pa karami ang ating kasalanan. Amen.
Tinanggap tayo ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo at tayo ngayon ay naging anak ng Diyos. At tayo ay tagapagmana ng kaharian ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Praise God. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Thank you, Lord. At sabi roon, paano pa natin hallelujah, mapapatibay ang ating pananampalataya. Praise the Lord. Kung tinanggap natin ang Diyos na mabuti, sabi roon, let us hold unswervingly, no doubt, to the hope we profess. For he who promised is faithful. So, manampalataya tayo na talagang ang Diyos ay tapat at totoo. Di ba naranasan na natin yon maraming beses na. Kahit na tayo nagkukulang, sabi ng 2 Timothy 2:13, if we are faithless, He will remain faithful, for He cannot disown Himself. Kahit na tayo ay hindi matapat, kahit na minsan o madalas tayo nagkukulang, ang Panginoon nananatili pa rin tapat sa atin dahil hindi niya maitatanggi sarili niya, dahil siya ay matapat. Amen. Tingnan nyo nga ang kabutihan ng Diyos. Bakit saan ka pa pupunta? Saan ka pang dadaan? Ang Panginoon naroroon. Kasama mo, dumadaan doon sa nilalakaran mo. Kaya patuloy, manampalatayas tayo sa Diyos. At ano pa ang ating dapat gawin? Sabi roon, tayo ay magpakatatag. Katulad ni Pablo, we have previously suffered, sabi niya sa 1 Thessalonians 2:2, we had previously suffered and been insulted in Philippi. Ininsulto sila, nagsuffered sila. As you know, but with the help of God, we dare to tell you His gospel in spite of strong opposition. So kahit na merong mga umuusig sa atin, kahit na inuusig tayo ng ating mga kamag-anak, sabi, ba't alis ka pa ng alis? Ikaw pala may diferensya, alis ka pa ng alis, baka mamaya madoble pepilay mo. Hindi kasi ang Panginoon naranasan natin ang pag-ibig niya. Kaya yung pag-ibig ng Diyos, nais nating ibahagi sa iba na hindi pa nararamnasan ang pag-ibig ng Diyos. Sabi nga, iba yung kilala mo lang ang Diyos sa isip, at iba yung kilala mo ang Diyos dahil naranasan mo. Amen. Amen. Kilala mo nga ang Diyos. Sabi niya, kilala ko naman ang Diyos. Sabi nung ibang mga kamag-anak ko, namatay na. Sabi niya, ba't ba ikatuturuan mo sila? May relihiyon sila. Sabi ganyan. Ba't tuturuan mo pa sila? Meron man silang relihiyon. Hindi nila alam na ang Panginoong Jesus ay hindi relihiyon, kundi kailangang maging malapit tayo sa Diyos. Magkaroon tayo ng malapit na relasyon sa Diyos Ama sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus na ating Panginoon. At ang ating Panginoong Jesus nga, hallelujah, ang pinapunta niya sa lupa para ang mga tao malaman nila na mayroon Diyos Ama sa langit na dapat nating panampalatayanan. Kaya nga ang Panginoong Jesus, ang namatay sa krus, pinapunta niya para magpatotoo na mayroon Diyos Ama sa langit. At sabi nga ng John 14:1-3, sabi niya, manampalataya kayo sa Diyos, manampalataya kayo sa akin, sabi ng Panginoong Hesukristo. Dahil sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Sinasabi ko sa inyo, pupunta ako roon at ipaghahanda ko kayo ng lugar na kalalagyan, at kung ako'y nakapaghanda na, ako'y babalik upang kuhanin kayo, at sa gayon, makapiling ko kayo sa aking tahanan. Amen po ba? Amen. Kaya, bakit ba tayo magdududa pagkat nandiriyan ang salita ng Diyos? Hallelujah. At isa pa, hallelujah, ang sabi ko roon, panghawakan natin ang mga salita ng Diyos. Amen.
Alam nyo, ang salita ng Diyos kapag ito'y pinanampalatayanan mo, mangyayari ito sa buhay mo. Amen. Kamukha nung kapatiran natin na nung nagkasakit siya, si Brother Henry, sabi niya, Panginoon, di mo ako iwan, di mo ako pababayaan. Sabi niya, huwag kayong magmukhang salapi. Masiyahan na kayo kung ano nasa inyo. Sapagkat ako'y nangako, hindi ko kayo iiwan, hindi ko kayo pababayaan. Nangyari, hindi nga pinabayaan si Brother Henry. Nung nagkasakit siya, na-aksidente siya, may sumagot pa nung kanyang pampagamot. Hallelujah, namatay si Sister Lorna. May sumagot pa nung pagpapalibing. At marami ang mga nag-ambag, maging nung 40 days. Marami ang mga handa niya. Purihin ang Diyos. Kasi kapag pinanampalatayanan natin ang salita ng Diyos, iyon ay mangyayari sa buhay natin. Amen! Amen! Marinig ko po yung amen ninyo. Amen. Di ko po marinig eh. Praise God. Alam nyo, ang pangako ng Diyos sa pakibasa mo, Sister Oy, ito'y pinanghahawakan ko. Isaiah 46, verse 4. Ako ang inyong Diyos, iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok at kayo'y tumanda. Kayo'y nilikha ko, kaya tungkulin ko ang kayo'y laging kalingain. Amen. Andiyan ang Diyos na kahit na ikaw ay tumanda, nagsimula ka manampalataya nung bata ka. Nagsimula akong manampalataya, 31 years old. Ngayon, 70 years old na ako. Hindi ako pinabayaan ng Diyos. Lagi akong sinasamahan. Ang hirap-hirap pa, pupunta ka sa mga fellowship, pupunta ka sa ibang churches. Sabi ko nga, ang hirap-hirap kung hindi mo alam kung madudulas ka doon, kung madulas yung CR nila o ano, ikaw ay aakyat doon. Pero ang pinangahawakan ko, sabi ng Panginoon, ako ay isa sa iyo hanggang sa pagtanda mo. Hanggang sa pagputi ng buhok mo. Ako lumikha kayo sa inyo, kaya karapatan ko na kayo ay kalingain at ingatan. Amen! Amen! Palakpakan natin ang Diyos, panghawakan natin ng kanyang mga salita. At doon sa nasa online, pwede kayong magbigay ng kung ano ang pangako ng Diyos na inyong pinanghahawakan. Praise God. Hallelujah. Ang sabi ng salita ng Diyos sa Isaiah 41:10, sabi niya, pakibasa, Sister Oy. Hallelujah. Huwag kayong matakot. Ako ang inyong Diyos, hindi ka dapat matakot kanino man. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Amen. Ako ang iyong Diyos, huwag kayong matakot. Palalakasin kita at tutulungan. Huwag kang matakot kanino man, saan man. Huwag kayong matakot. Hallelujah. Ililigtas tayo ng Panginoon. Sabi nga dumaan ka man sa ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. Purihin ang Panginoon. Panghawakan po natin lahat yon. Nung pong ako ay, buhat po nung gamitin ko yung saklay, talaga pong worried ako kapag nawala na yung nito, yung sapatos, dahil madulas na. Ayoko nang umalis ng bahay, ayoko nang magpupunta kung saan. Pero ngayon, tinatry ko at sa tulong ng Holy Spirit na pinalalakas ang loob ko, nakakapunta po ako sa mga gawain. Lalo na po nung magkaroon po ng si Bishop na magpapaano siya ng conference, Pastors and Wives Conference at saka yung leadership doon ginanap. Talaga pong sinikap ko na sumama. Hallelujah. At alam niyo po ba, na kapag pala naranasan mo na yung pagsubok na yun na wari ay yung parang yung natatakot ka na madulas. Pag pala na pagtagumpayan mo na yun, nawawala yung takot mo na baka mangyari pa sa iyo yun. Basta't ang isipin mo, hawak-hawak ka ng Panginoon. Amen. Noon nga po kami nagtipon-tipon na parang power night. Sabi sa akin ng Panginoon, sabi ko, Lord, gamitin mo ako na magpahayag ng salita mo. Nagpahayagan Diyos sa akin, sabi niya. Hindi ko po sinabi sa lahat kasi ako ang ini-encourage niya. Sabi niya, mahal na mahal kita anak, hindi kita iniiwan, hindi kita pinababayaan. Hindi ko sinabi sa dahil sa akin sinasabi ng Panginoon. Kasi nga ay talagang kailangan ko patuloy na
patatagin ng Panginoon. At dahil nga sa kalagayan ko na parang nangangawit ako lagi, yung kamay ko neto parang ngalay na ngalay, hindi ko maintindihan. Lord, sabi ko, bigyan mo po ako ng kalakasan. Parang ngalay na ngalay. Sabi ko, bigyan mo ako ng kalakasan. At doon nga, nung pumunta kami doon kay Bishop Israel sa kanyang retreat, conference o ano pa man, talagang na-repress talaga ako, talagang sumigla ako hanggang sa pagising ko sa umaga, nagpupuri agad ako sa Panginoon, umaawit, nag-i-speaking tongues. Salamat sa Panginoon, hallelujah, na nirepress na naman tayo ng Panginoon. Amen. At alam ko dito, pagsapit ng mga ng mga leadership, marirepress din tayo at patuloy na i-revive ng Holy Spirit. Amen. Amen. Palakpakan nga natin ang Panginoon. At alam niyo po ba, nung mabalitaan ko na si Bishop ay dadating ng July, although hindi pa alam kung matutuloy dahil chance passenger lang siya. Alam mo, nung nag-iinip ako si Pastor sinalubong ako, binigyan ako ng tinapay na malaki. Sabi ko, Lord, malaking tinapay nito. Alam niyo ba, hindi naman burger Ang hilis yung parang triangle ba? Ang ang shape niya, malaki. Sabi ko, hindi ko iniisip na pakakainin kami ng masarap ni Bishop. Hindi ko iniisip na gano'n. Sabi ko, Lord, pakakainin na naman kami spiritually na malaki ng aming Bishop. Hallelujah. Yun agad ang iniisip ko kasi ako'y uhaw. Uhaw ako sa spiritual things. Hallelujah. Sa totoo nga lang, sa umaga, bago ako kumain, nagbabasa muna akong salita ng Diyos. Hindi agad ako uhaw ako sa spiritual things. At pag gusto kong kumanta, hindi pa sila gising, nagpupunta ako sa banyo, doon ako makanta. Hallelujah. Uhaw ako. Purihin ang Panginoon. Kaya nga, isinyer ko doon sa isang kasama namin, pastora. Talaga napag-inipan ko ganon. Ang ini-expect ko, spiritual things. Dahil sabi ng salita ng Diyos, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos na magmumula sa kanyang bibig. Amen po? Hallelujah! Kaya pakanasahin natin ang spiritual na pagkain. Purihin ang Diyos. Ang sabi rito sa pangalawa, yung let us consider. Amen. Pakibasa nga sa 24 sa Tagalog. Sabi rito, let us consider how we may spur one another on towards love and good deeds. Paano natin mapupukaw? 3:24 ng Hebreo. Paano natin mapupukaw ang iba sa pamamagitan ng pag-ibig at mabubuting gawa? 3:24. Hebreo. Ay. 10:24. Hebreo. Sikapin din nating gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Amen. Dahil tayo mabuti, mga kapatid, dapat tayong gumawa ng mabuti. Hanga ako sa mga kasamahan namin mga pastor kasi alam nila na kailangan kaming alalayan. Talagang nakapokus sa amin ni Pastor Amante ang kanilang tingin. Meron ako nakitang mga 2 tao, siguro talagang nililibre nila yung sarili nila para talagang makagawa ng mabuti at maipadama ang pag-ibig. Talagang inaalalayan kami pag kami ay kailangang uminom, kumakain, binibigyan kami ng inumin. Pag kami ay nag-CCR, inaakay kami. Praise God. Hallelujah. Sinasabi ko ito para tularan natin yung kanilang mga acts of kindness, acts of love. Hallelujah. Tularan natin. Hindi naman como pastor sila kaya nagagawa lang nila yon. Pwede rin natin gawin yun kahit hindi tayo pastor. Amen.
lalo na yung mga kabataan, malalakas. Hallelujah, kayang-kayang gawin ito. Purihin ng Diyos. Kapag may nakita ka ng mga kapatid na nangangailangan, hallelujah, bigyan mo ng kanilang pangangailangan. Noon nga, nung ako nagpapastor na una, wala silang bigas Pinautang kong pambili ng bigas, pero wala na yung bayaran. Pero okay lang. Kasi nakakain sila. Nakasurvive sila sa kahirapan. Amen. Ganyan ang paglilingkod sa Diyos Kasi pag may nakita ka na nangangailangan, kailangan ay ibigay mo ang pangangailangan nila kung nakikita mo. Nagpe-pray ako, Lord, wag mo pong pababain ang aming immune system, yung mga kasamahan ko pong mga pastor at mga pastora, wag mo pong pababain ang immune system. Wag mo silang pabayaan na mawalan ng vitamins. Kaya naman ngayon, pagka kami maraming vitamins, binibigyan ko yung iba sa kanila, yung naaabot ko, yung masusuplayan ko talaga. Binibigyan ko, hindi ko sinasarili dahil kailangan ko rin yun. Basta't binibigay ko sa kanila, akala ko ay sobra. Amen. Kasi nga, hindi naman tayo makakapagbigay kung wala tayo Kaya binibigay ko. At ang nangyari naman, yung iba naman, nabibigyan ako. Kaya nung minsan may nagbigay sa akin, mahal pa yung peace oil, may nagbigay. Kasi nga, ginawa ko yun. Kaya naman, inani ko, may nagbigay din sa akin. Kaya purihin ng Diyos, wala pong mawawala kung tayo ay gagawa ng mayroong pag-ibig. Hallelujah. Kung gagawa tayo ng tunay na mayroong kagandahang loob. Purihin ng Diyos. Hallelujah. Si Bishop nga, dapat yung dinner namin, nag-aano na kami, nag-iisip na kami na magpaluto, pero ayaw niya, gusto niya buffet. Kasi nga, dahil sa siguro, madalas siyang wala rito, gusto niya ipakita na mahal niya kami. Amen. Gusto niya ipakita, kaya nung kami nagkaroon ng retreat, talagang nabusog kami sa pagkain. Tsaka nung huli, daing prutas, enjoy na enjoy ako. Purihin ng Diyos, hallelujah. So, ganun ba? Hindi na natin kailangan maging pastor. Hallelujah. Hallelujah. Hindi na natin kailangan maging senior. Ngayon pa lang, kapag tayo sumusunod sa Diyos, lumalakad sa Kanyang salita, magagawa natin na gumawa ng mabuti at ipadama ang pag-ibig natin sa ating mga kapwa. Purihin ng Diyos. Sabi roon sa meron ako sasabihin nga pala, yung sa mga seniors, kasi baka makalimutan ko, sabi roon, yung mga bata, pagka hindi mo sinaway, pagka yung mali yung ginawa, kala nila, tama na. Magpapatuloy sila sa ginawa nila, kala nila, tama na. So, noon nga, noon magkaroon ng anniversary, merong photo booth doon. Merong mga pila. Alam ko, yung mga senior, hindi naman pumipila. Meron senior tayo na napagbigyan. Nung ako pumila, hindi nila ako napagbigyan. Hindi man mas maalog. Kung kaya ko lang sinasabi, para masabihan sila na kailangan paunahin nila yung lalo na kung hindi makatago tayo ng matagal. Mas maganda na raw sinasabi totoo kaysa tinatago. Kaya sabi ko, kailangan kapag gano'n narasa, yung pagpapakita mo ng respeto na yon at paggalang at pagmamahal, pakita mo sa nakakatanda sa iyo. Amen. Meron ba akong rito? Mahal ko kayo, hindi ko kayo sinisisi. Kinokorek ko lang. Kasi pag tayo lumabas, mapapansin tayo ng mga tao na, may nabasa ako sa Facebook, may napanood ako sa Facebook, sabi, tumatawid yung isang matanda, di makatawid, ang tagal. May dumating na isang bata pang babae, nagmamadali, hindi niya pinansin. May dumaan ng mga rider, 4 tatang rider, huminto isang rider at ang ginawa niya, tinulungan niya tumawid yung matanda. Ang sabi doon sa Facebook, ngayon kaya mayroon pang ganito na natitira. Bihirang-bihira kasi nakasakay pa sa motor,
rider, bumaba siya at nag-abala na itinawid yung matanda. Purihin ang Panginoon. Sana meron pa na ganoon. At sana iyon ay mga Christian. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Punta na tayo dito sa sa 10:25. Let us not give up meeting together as some are in the habit of doing, but let us encourage one another, and all the more as you see the day approaching. So, na-encourage po ang bawat isa sa atin kung nakikita tayong dumadalo sa mga pagtitipon. Sabi ko kay Pastor John, siguro pagka nag-preach ako ng second service, di na ako na-attend ng first service. Pero hindi ko napigilang umaten. Bahala na. Basta meron akong noon, magpe-pray pa kami. Pag magpe-pray pa kami bago mag-start yung gawain. Kaya hindi ako pwedeng wala roon. Purihin ang Panginoon na nandirito. At alam ko naman na nagbigay sa akin ng kalakasan yung preaching. At alam ko nagbigay din ng kalakasan kay Pastor John na nakita ko rito. Amen. Palakasin po natin ang bawat isa. Hallelujah. Ako nga, sinasabi ko, pag meron dumadalo na kasama yung mga anak, nahihirapan, igagayak yung mga anak. Hallelujah. At siya ay nadidiling. Ako nabe-bless na masyado. Kaya yan si Pastora Cynthia, bless ako noon nung mga lumalaki pa sila Grace. Nagpe-prayer meeting, dala-dala yung unan, dala-dala yung dede. Kung ano-ano, dala-dala yung kumot, nakikipag-prayer meeting. Amen. Kaya purihin ang Diyos. Hallelujah. Kaya palakasin natin ang bawat isa sa mamamagitan ng ating presensya. Alam niyo ba na yung mga pagtitipon ng mga kapastoran, ng mga kapatira, limbawa may gatherings tayo. Gustong-gusto ko umaten noon, kahit napuyat ako. A-attend ako. Doon ako matutulog para makita ko lang sila pero matutulog ako doon. Bakit ako lang sila? Mga kapatira na attend ako kahit ako puyat na puyat. Ganyan po ako, kamahal po yung mga kapatiran. Praise the Lord. Sabi rito, let us not give up meeting together as some are in habit of doing. Some are in habit. Yung iba raw talagang ginagawa, pero ni-encourage ko kayo na gawin natin ito. Tayong mga mananampalataya. But let us encourage one another, and all the more you see the day approaching. Malapit na. Sino naniwala rito malapit na dumating ang Panginoon? Amen. Yun nga ang kataga na meron pa kayang makikita na ganito sa ating mundo. Hallelujah. Ayun, sabi rito, huwag nating kaligtaan ang pagdalo sa ating pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Sabi ng 1 Thessalonians 5:4-5, ngunit wala na kayo sa kadiliman, mga kapatid, kaya't hindi tayo mabibigla sa araw na iyon na darating na parang magnanakaw. At kayong lahat ay nasa panig na ng liwanag, sa panig ng araw, hindi sa gabi o ng dilim. Ang sabi ng 2 Peter 3:10, hallelujah. 2 Peter 3:10, sabi doon, ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mawawala, kasabay ng isang malakas na ugong. Matutupok ang araw, buwan at bituin. Hallelujah.
at ang mundo at lahat ng mga bagay na naririto ay mawawala. Mawawala palang lahat ang bagay na naririto. Kaya pala hindi natin dapat mahalin yung mga bagay na naririto dahil mawawala ang lahat ng bagay na naririto. At alalahanin natin mga kapatid, gusto ko iparemind sa inyo, tayo ay hindi taga rito. Amen. Manlalakbay lang po tayo rito. Kaya po lahat ay namamatay kasi ang tunay nating tahanan ay sa langit. Amen. Huwag niyong mahalin ang lahat ng mga bagay na narito dahil ang mga bagay na narito, ang mga nakakapukaw ng mata, nakakapukaw ng damdamin at lahat ng mga kapalaluan sa buhay ay hindi sa Diyos. Sabi rin sa 1 John yun. 1 John, ano ba yun? 2:15. Hallelujah. At sabi roon, ang mananatili roon ay yung mga nananatiling tapat sa pananampalataya. Yung nagmamahal sa Diyos Ama. Sabi sa verse 11, 2 Peter 3:10 and verse 11, at dahil dito, ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay. Mamuhay kayo ng may kabanalan at sikapin ninyong maging makadiyos. Hallelujah. Mamuhay daw po tayo ng may kabanalan. Sikapin natin na tayo maging makadiyos. Yung mga iba sinasabi, meron naman akong pananampalataya. Kilala ko naman ang Diyos. Pero tingnan mo yung mga gawa nila. Hindi nakikita ang Diyos sa gawa nila. Meron namang iba nagpropropes, niyayag na sila ay mananampalataya, pero hindi mo makikita sa buhay nila ang kabanalan. Hallelujah. Amen. Huwag tayo maging ganito. Kaya sabi nga ay wala na tayo sa kadiliman, mga kapatid. Kaya't hindi tayo mabibigla sa araw na iyon na darating na parang magnanakaw ang Panginoon. Kayo ba nabibigla pa sa pagsubok ninyo? Biglang dumating ayo, kapatulad ni Pastora Maricel, bigla na lang na mga ayong marami dahil bakit hindi nakalakad. Huwag kayong mabibigla dahil lahat tayo susubukin. At lalo na ngayon na sabi malapit na dumating, malapit na dumating ang Panginoon. Baka nga minsan natutulog tayo bigla na tayong kukuhanin. Hallelujah, tumitindi ang pagsubok. Kaya kailangan mga kapatid, maging matatag tayo sa pananampalataya. Lagi tayong nakaugnay sa Diyos at lagi tayong sumusunod sa ating Diyos. Amen! Amen! Praise God! Lagi tayong nakaugnay sa Diyos at lagi tayong sumusunod sa Kanya. Naghihintay tayo ng bagong langit at bagong lupa na paghaharian ng katwiran sapagkat ganoon ang Kanyang pangako. Sabi sa verse 14 ng 2 Peter 3:14, kaya nga mga minamahal, habang naghihintay kayo, sikapin ninyong mamuhay ng payapa, walang dungis at walang kapintasan. Sikapin daw nating mamuhay ng payapa. Meron pa ba tayong kagalit? Sabi Sister Oye, nakipag may nagalit daw sa kanila, may nagalit sa kalaniban nagpunta sila roon, nakipag-ayos, nakipag-usap, pinanalangin nila. Hallelujah, maging tunay. Talasan natin yung ating pakiramdam. Hallelujah. Huwag na natin dayain ang sarili natin kung hindi tayo gumagawa ng wala sa katwiran. Na wala roon ang katwiran ng Diyos. Hindi tayo lumalakad na marapat sa ating Panginoon. Hallelujah. Kaya nga mga minamahal, habang naghihintay kayo, sikapin ninyong mamuhay ng payapa, walang dungis at walang kapintasan. 1 Peter 4:10, dahil dito magsikap tayo magpagal sapagkat umaasa tayo sa Diyos na buhay at tagapagligtas ng lahat ng tao, lalo na ng mga
mananampalataya. Magsikap daw po tayong magpagal. Hallelujah! Huwag tayong umasa sa iba sa ating kabubuhay. Magpagal tayo. At sa mga gawain ng Panginoon, magpagamit tayo sa Panginoon. Sino rito ang nangangako magpapagamit sa Panginoon? Taas ang kamay. Amen. Teacher Desi, napalo up na ba si Jomar? Hallelujah. Yung pupunta, magba-Bible study roon. Hallelujah. Purihin ang Diyos. So tayo ay magsigap tayong magpagal sapagkat umaasa tayo sa Diyos na buhay at tagapagligtas na lahat ng tao, lalo na ang mga mananampalataya. Ituro mo ito at ipatupad. Huwag mong hayaang hamaking kanino man dahil sa iyong kabataan. Sa halip, sikapin mong maging halimbawa sa mga mananampalataya sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Ayan, lalo na yung mga kabataan. Sinasabihan na maging halimbawa raw, maging halimbawa kayo sa inyong pananampalataya, sa inyong pagsasalita, sa pag-uugali at sa malinis na pamumuhay. Kaya nga masasabi ko, hallelujah. Christians have a great faith, for he who promised is faithful. He will not abandon us. Be an encourager to others. Be a good example. Live like Jesus lived. Be the light of the world. Meron pa akong iiwanang verse sa inyo, sabi rito. Kasi ang title ng ano natin ay let us have a sincere faith, sincere love. Ang sabi dito sa 1 Peter 4:7-8, the end of the Lord is coming. The end of the Lord is coming soon. Therefore, hallelujah, be earnest and disciplined in your prayers. Hallelujah. Most important of all, continue to show deep love for each other, for love covers a multitude of sin. Amen? Hallelujah! Ang importante raw sa lahat, tayo ay magpatuloy na magbigay ng malalim na pag-ibig sa bawat isa. Deep love for each other. Dahil ang lahat ng mga kasalanan ay natatakpan ng pag-ibig. Amen po? Sino ba rito yung umibig na kahit anong kapintasan ng kanyang iniibig ay minamahal niya? Ganyan daw tayo dapat. Ibigin natin ang ating kapwa with deep love for a multitude of, love covers a multitude of sin. Amen. So sa tanghaling ito, hindi na po ako magpapakatagal. Hallelujah. At nais ko ang bawat isa ay manalangin. Let us confess our sin to one another that we may be healed. Hallelujah. Baka ikaw ay hindi pa nagpapagamit sa Panginoon. Baka ikaw ay kulang sa devotion. Hallelujah. Baka ikaw ay ganon, aminin mo na kung makasarili ka, na hindi mo napapansin ng iba. Hallelujah. Praise God. Bakit hindi tayo kumuha ng kapartner ng isa't isa at tayo manalangin sa isa't isa? Hallelujah. Praise you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, God. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah, 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 hallelujah. Harararabababayarabarabashande. Harabarabarabababashande. Harararababababayabarabashande.
We love you, Lord. We love you, Jesus. We love you, God. We love you, Father. We love you, Holy Spirit. Thank you, Lord, for you are in us. Your presence is in us. Kaya nga kayang-kaya mo, Panginoon, na kami ay paguhin. Yes, Lord, kayang-kaya mo na kami patatagin. Kayang-kaya mo, Panginoon. Kami ay ingatan, Panginoon, dahil yon ang natural mo, Panginoon, na kami ay ibigin at alagaan. Kaya, O Diyos, narito ang iyong mga anak, dinudulog namin sa iyo. Ano man ang aming mga kasalanan, Lord, patawarin mo kami. Linisin mo ang aming mga kamay sa aming mga kasalanan. Linisin mo ang aming mga puso, aming mga pabago-bago ang isip. Hallelujah. Gawin mo kaming matatag, firm sa aming pananampalataya. Hallelujah. Nang sa gayon, Panginoon, mangyari sa buhay mo, sa buhay namin, ang ipinangako mo sa aming buhay. Yes, O Lord, dahil ikaw ay nangako ay tapat. Kaya purihin ka, O Diyos, sambahin ka. Hallelujah, Lord. Mangyari po ang kalooban mo sa buhay ng bawat isa. At higit sa lahat, makita po sa aming buhay ang tunay na pananampalataya. Hallelujah. Maging halimbawa po kami ng bawat mga humahanap sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Kami po ang maging true version ng iyong mga Biblia, ng iyong mga salita. Hallelujah. Purihin ka. Purihin ka. Maraming pong salamat, O Diyos. Salamat po, O Diyos. Salamat po, O Diyos. We thank you, Lord. Thank you, Father. We thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. 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 Shikarabarabaya-rabashante. Shikarabarabashante. 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 Thank you, Lord. Amen. Naanyaan ko po na Pastor John, yung mga musicians. Amen. Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise you, Lord. Thank you, Jesus. Sige tayo po tumayo. So, patuloy po natin sambahin ang Panginoon dahil siya ang source ng pagmamahal. So, it's about song. Let's sing that song once again. Names, the names of God. Na talagang His name says it all. As we continue to behold Him, alam natin na we will have more opportunity to be blessed and still, and also bless other people. Thank you, Jesus. You are the
Prince of Peace, Emmanuel, God with us, you're here with me. Wonderful Counselor, the government's resting on your shoulders. Oh, the everlasting Father, Prince of Peace, Emmanuel, God with us, you're here with me. Wonderful Counselor, the government is resting on your shoulders. Yes, Lord. Declare this song in your hearts. Your name said it all. Your name said it. All day said it. All I said it. All you. Your name said it. All day said it. All I said it. All you. Your name said it. All they say it. All I said it. All you. Your name said it. All they say it. All I said it. All you. Your name said it. All they say it. All I said it. All you. Everlasting Father, Prince of Peace, Emmanuel, God with us, you're here with me. Wonderful Counselor, the government is resting on your shoulders. Everlasting Father, Prince of Peace, Emmanuel, God with us, you're here with me. Wonderful Counselor, the government is resting on your shoulders. Well, worship God. Lift your hands. Praise Him. Let's just love our God. He's a wonderful Father. He's everything to us. His name said it all. Yes, Jesus, Lord. Thank you, God. Thank you, Lord, for your love. Thank you, Lord, for your presence. Thank you, Lord, it's the one that leads us to meet you, Lord. Lord, overflow with love. Yes, Jesus. Lord, once again, everlasting Father, the everlasting Father, please, come on, lift your hands, be an encouragement to one another, that we together worship God. Oh,
Yes, Jesus. Everyone who trusts God, just lift your hands right now as you see each other's hand lifted up. We become an encouragement to one another, knowing na hindi lang ikaw nag-iisa na nagtitiwala sa Diyos. Together, brothers and sisters, we trust an everlasting Father who is so good to us. Who knows na kung paano tayo nanalangin sa bawat isa. We know that He listens. And therefore, kaya sabi ng verse na binasa natin, let's encourage one another. Especially knowing the day that the day is approaching. As we look up ahead to our redemption that is drawing near. Habang nagpapatuloy tayo, habang nakita ng bawat isa, katulad nga ni Moses na nakataas ang kamay, habang nakita ni Joshua yun, nagpapatuloy siya. So as you lift your hands, you're giving an encouragement to everyone na lumakas lalo sa buhay na to, sa laban ng buhay. Alam natin, totoo ang Diyos, tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Lord, as we lift our hands right now, it is not just for us na tunay na patuloy na umaasa, humingi ng nakalakasan ng tulong sa iyo. This is also a way for us to encourage everyone na we have a big God that we can trust. We have a strong God na totoo sa kanyang mga pangako. Kung paano habang patuloy na nakataas ang kami mga kamay, magtatagumpay din ang bawat isa po sa amin. Na tunay na papatuloy ang buhay namin, knowing that there's an everlasting Father. His name said it all. Kung anong gagawin niya at kanyang gagawin sa aming mga buhay. Na higit pa sa aming inisip o inakalaman lamang na siyang mismo nagtatrabaho din sa aming kaloob-looban. And therefore, we have no reasons to be discouraged. We have no reasons to slow down or to stop because we know that you sustain us with your power and with your word. Kaya sa mga ganito, sa bawat isa na nandito ngayon, I pray that your blessings will just be poured out to each and every one of us. Even sa laban ng mga buhay, Panginoon, even sa mga bagyo ng buhay, kung paano ngayon mayroong bagyo na binabantayan na papasok sa Pilipinas. Lord, even right now, we just pray that this will not affect, just as we have done in the past, na hindi nakapekto malalakas na bagyo na inaasahan nilang dumaan sa bansa namin. So Lord, even sa mga bagyo ng buhay din, Panginoon, maring may dumating na bagyo, Lord, alam po namin na hindi kami nag-iisa. Number one, kasama ka namin at salamat sa kapatiran na nandito para kami mag-alalayan, magpalakasan, patuloy na magmahalan, O God. Kaya salamat sa iyo. Salamat na hindi mo kami iniwan. So let your shalom blessings ay patuloy mo ibuhos sa bawat sa Panginoon at ang patuloy na pag-ibig ng Panginoong Jesus na siya namin patuloy na palalawakin lalo sa pangalan namin ng Love Fellowship Church. We will love one another, we will support one another, we will submit and honor one another, O God. At patuloy na paggabay na ng Espiritu na siya nagpapalakas, na siya patuloy na nagbibigay sa amin ng gabay, nagbibigay ng pag-iingat, Lord, at patuloy ng pagtuturo. At siya namin patuloy na maranasan mula ngayon magpakailanman at lahat na nagmamahal sa Diyos at lahat na nagpapahal din sa kanyang mga kapatid sa pananampalataya at lahat na patuloy na idideklara ang kabutihan ng Diyos sa buong mundo ay magsabi ng tatlong malalakas na Amen. Amen, Amen, and Amen! Thank you for watching our online service. We appreciate your support until the end. Thank you for streaming, sharing, and tagging your friends. We hope to see you face to face here in our church. The stars you send is surely a great help to our online and social media ministry. Always remember that you are greatly blessed, highly favored, and deeply loved. Please stay connected with us and with God through our different on-site fellowship and online programs. Let us worship God together on our Sunday celebrations. First service at 7:30 a.m., second service at 10 a.m. On-site at the Worship Center and live stream at LFC Kalumpit live page. Plant a seed of hope and faith early in our kids. Engage them on Kids Sunday School. First and second service at the Prayer House. Maximize your youth and enjoy your season. Join our iClick Youth Fellowship, Sundays at 3 p.m. Are you a young professional?
Share your workplace stories and be encouraged on our JPEG Fellowship, Sundays at 3 p.m. Let us all together seek God first and thank Him every morning through Every Gising is a Blessing, Mondays to Fridays at 7 a.m. Live at LFC Kalumpit live page. Strengthen your leadership skills with our Quarant Training, Leadership Mentoring, Tuesdays at 7 p.m. via Zoom or live stream at Encounter God online group. Worship and learn His Word together as a family. Be a part of Every Home for Christ every Wednesday or by special arrangements through the leaders and workers. Overflow and have more of God's presence through our soaking and special prayer night. Thursdays at 7 p.m. Worship God and share life together with our areas. Join our house church online Thursdays at 7 p.m. live via LFC Kalumpit live page. For on-site house church, please contact your area leaders for details. Hear the Word of God through our LFCI pastors and brethren in God's Word for You, Fridays at 7 p.m. Discover the goodness of God through different life testimonies featured in God Works in You, Fridays at 7 p.m. Let us all together intercede for our nation and for each other. Join us in prayer for the nation, Saturdays at 7 a.m. To be notified on all our announcements, special programs, and live stream services, please ensure that you have liked and followed our LFC Kalumpit live page. Keep yourselves posted and updated with all our online activities. Show your support to our online services by streaming, sharing, and tagging your friends online. Let us make Him known in all our social media platforms. Once again, let us all unite and transform ourselves and our nation for God's greater glory.